On the way na nga kami sa chess class ni Tingting at saka si Charlotte. At habang nagbibiyahe nga kami mga kitsize, ikwento ko sa inyo kung bakit di kami nagkaintindihan ni Amo kagabi ay kahapon. Dahil nga una silang lumabas ni Dengdeng kasi nihatid niya si Dengdeng sa rugby class niya, and then ako naman nahuli kami ni Charlotte kasi Ayusin ko muna yung buhok niya, and then lalabas din kami, punta kami sa ballet class niya. And then nung lumabas kami, sinarado ko naman yung pintuan ng bahay ni Amo. Kaso nga lang yung lock niya, hindi siya na double lock, yung parang tutut para ma-double lock siya. Nasarado siya pero hindi pala siya na-lock. Pwede mo siyang itulak, mabubuksan lang. Hindi ko narinig yung tutut niya, and then iniwan na namin. Yung pag-uwi namin, nagsabay-sabay kami nila Amo umuwi. And then si Amo yung nagbukas. And then sabi ni Amo is hindi na-lock yung pintuan, Cheche. And then pagpasok niya is hindi naman naka-close yung electric fan. Sabi ko, agoy. And then 3 oras pa yata kami sa labas. 3 oras naka-open yung electric fan sa loob. And then sabi ko naman sa isipan ko, hala, kala ko na off ko lahat bago kami umalis. Siguro sa kamamadali namin. Pero yun nga, minsan hindi maiwasan na magkamali. Kaya tahimik na lang ako kasi alam ko na mali ko. And then hindi na lang din ako umimi. So kaninang umaga nakagayak na sila, nakapalit na yung mga alaga ko. And then lumapit ako kay Amo, tinanong ko siya kung sasama ako sa kanila. Sabi niya, bahala ka. So nagpalit na din ako, and then sumama na din ako. At maling-mali talaga ako doon kasi anytime pwedeng may papasok na tao doon. Although sabihin mo na may security doon, pero di pa rin may iwasan ang masasama ding tao dito sa Hong Kong. But anyway, after nga namin yatid yung mga alaga ko, and then dumiretso naman kami ni Amo dito sa Starbucks, and tinanong ako ni Amo kung ano yung gusto ko. Sabi ko kape lang. At pagkatapos nga ng 1 oras namin ni Amo doon sa Starbucks, and then natapos na din yung 2 alaga ko, and then ayan, kinuha namin and pauwi na kami. Punta kami sa bahay ni Lola kasi kakain sila ng lunch at may pasok pa si Charlotte mamaya, and si Tingting naman is may Zoom class pa siya. Pero sa bahay lang naman yung Zoom class niya, need lang nilang kumain kasi anong oras na to? Pang alas 12, mag-alauna na siya, and then alas 2 naman yung Zoom class niya. After nga namin pumunta sa bahay ni Lola, agoy, di nagluto pala si Lola, and then ayan, umuwi na lang kami dito, and si Amo na daw yung magluluto ng pagkain nila. At gusto nila yung noodles na ganyan. Sabi ni Amo, unhealthy daw, pero yan ang gusto nila at madalian na din kasi nga mag-i-start na din yung Zoom class ni Manting, and kailangan muna nilang kumain. Pagkatapos nga nilang kumain, naglaro lang sila ng konting oras, and then ayan, nagsimula na yung Zoom class ni Manting, and sabi ko kay Charlotte, wag maingay kasi si Tingting nakafocus dun sa Zoom class niya, and then katabi niya si Amo, babae. Si Amo na din babae yung nagbabantay kasi Tingting kasi Chinese man yan, hindi ko din maintindihan. At after nga nun, sabi ni Amo is ihatid ko na daw si Charlotte sa ballet class niya, and then antayin ko si Amo lalaki. Pagdating ni Amo, iiwan ko na din si Charlotte. Siya na yung bahalang magsundo after ng ballet ni Charlotte. Si Manting naman iniwan ni Amo babae dun sa bahay ni Lola, and then aalis na din si Amo babae. Ako naman pagdating ko, diretso na din ako doon sa bahay ni Lola, and then kakain na din ako ng dinner. Pagdating ko nga dito sa bahay ni Lola, tapos na din silang kumain. Pati si Manting nanonood na din siya ng TV. Ako na lang yung hindi tapos kumain.